Malapit nang mag-retire bilang CEO ng kumpanya itong si Sir Bernard. Kaya naman naghahanap siya ng isang tao na magiging mata niya sa kanyang kumpanya. Bukas ito para sa lahat ng mga empleyadong entitled sa posisyon na iyon. Naglabas kaagad ng memo patungkol dito ang opisina ni Sir Bernard at ibinahagi ito sa bawat departamento na merong napipisil na mga empleyadong posibleng maging kanang kamay ng may-ari. Isa na nga roon sina Maynard, Ana at Narciso. Sila ang ilan sa mga nakatanggap ng memo, kung kaya't kasama sila sa training upang hasain at tubugin pa para sa nasabing posisyon. Kasama pa nila roon ang ilan pang mga empleyadong napili. Isang umaga, habang nasa function room sila at inaantay ang speaker ng seminar, ay may lumapit sa kanilang isang lalaki. "Good morning, I'm Joben. Pinapunta po ako ng HR to assist all your needs." Nakangiti niyang sabi sa mga tao na naroon. "Okay, sige. Pagtimpla mo nga kami ng kape?" Utos ni Maynard. "What? Are you crazy?" Gulat na sambit naman ni Ana sa lalaki. "Excuse me, Mr. Joben. What is your position here?" Sir, I'm the executive secretary of this company. Actually, kaka-hire lang po sa akin kahapon. Kaya medyo nangangapa pa po ako kung ano po yung mga dapat kong gawin. Dito na po kasi ako pinadiretso ng HR. Paliwanag ni Joben. See? Sekretary siya, Ana. So meaning, taga-timpla siya ng kape. So go, ikuha mo kami ng kape. Utos muli ni Maynard. Masamang tingin na lamang ang ipinukol ni Ana sa kanya. "Anong tinitingin-tingin mo dyan, Ana?" Tanong ni Maynard sa kanya. "Pag ako na ang naging Chief Operations Officer, ganyan din naman ang gagawin niya, kaya't kailangan na niyang mag-practice." Iiling-iling na lamang rin si Narciso sa sinabing iyon ni Maynard. Masyado itong tiwala sa kanyang sarili na siya talaga ang mapipili ng may-ari. Nang makabalik na si Joben dala-dala ang mga kape nila, ay agad na nitong iniabot kina Maynard. "Sir, ito na po yung mga kape nyo. Anything else po, sir?" Tanong ni Joben sa lalaki. "Ito yung susi ng kotse ko. Linisin mo. Gusto ko ay makintab yan, ha? Para naman malinis pag uwi ko mamaya." Sabi ni Maynard dito. "Pero sir, hindi na po yan parte ng job description ko." Tutol naman ni Joben. "Ha? So nagrereklamo ka? Gusto mo tawagan ko ang HR at sabihing last day mo na ngayon?" Pagbabanta ni Maynard sa binata. Nakatungong tumalikod na lamang si Joben at sinunod ang utos ni Maynard sa kanya. "Alam mo, napaka-bossy mo. Hindi ka pa nga napopromote, lumilitaw na talaga ang ugali mo." Gigil na sabi ni Ana. Ngiting nagmamayabang lamang itong si Maynard sa sinabi sa kanya ng kanyang katrabaho. "Paborito at kilala kaya ako ni Sir Bernard. Lagi niyang hinihingi ang mga opinyon ko at pinapakinggan niya ang mga bawat suwestyon ko. Kahit sumbong niyo pa ako doon, ay hindi kayo nun paniniwalaan kasi malaki ang tiwala noon sa akin." Sabi ni Maynard sa kanila. Samantala, lumipas ang maghapon at natapos rin ang seminar nila. Pababa na sana siya ng kanyang opisina nang makita niya ulit itong si Joben. "Hoy Joben, bukas ay agahan mo ang pasok, ha? Marami pa akong gagawin sa opisina ko." Paalala nito sa binata. Pero sir, hindi lang po kayo yung may kailangan ng serbisyo ko. Sekretary po ako ng buong kumpanya at yung inuutos niyo po sa akin ay wala na pong kinalaman sa trabaho ko. Paliwanag ni Joben kay Maynard. So sumasagot ka na sa akin. Alam mo yung mukha mo? Hindi na babagay sa opisina na to eh. Ang bagay sa'yo ay maglinis ng CR. Kaya kung ako sa'yo, imbes na magreklamo ka dyan, sumunod ka na lang. Dahil kapag ako talaga ay na-promote, ay sisiguraduhin ko sa iyong mawawala ka sa kumpanyang ito. Sabi ni Maynard, sabay talikod na sa kanyang kausap. Napabuntong hininga na lamang si Joben sa sinabing iyon ng lalaki sa kanya. Wala siyang nagawa kung hindi ang sundin nito. Kaya naman pagpasok niya ng opisina nito, ay bitbit na niya ang kape ni Maynard. "Good morning, sir. Ito na po yung kape nyo. Ano po ba ang ipag-uutos nyo ngayong araw, sir?" Tanong ni Joben sa lalaki. "Ito yung susi ng apartment ko. Kunin mo ang lahat ng mga labahan ko doon at ipalaundry mo." Sabi ni Maynard sa kanya. "Ano? Tama ba ang narinig ko, Maynard? Ultimong madudumi mong damit ay iutos mo sa kanya?"
Pasigaw na sabi naman ni Ana sa lalaki habang tinuturo nito si Joven. Huwag mo siyang sundin, Joven. Go back to your respective area. Hindi mo siya kailangang sundin dahil hindi mo siya boss. Dapat isumbong mo yan sa HR. Utos sa kanya ni Ana. Go ahead. Sumbong mo ako sa HR. And the next day, ay tanggal ka na talaga. Sabi ni Maynard kay Joven. Sir, paano po ba ako pupunta sa apartment nyo? Tanong ni Joven, na para bang walang narinig sa sinabing iyon na payo sa kanya ni Ana. Bobo talaga to no? Malamang sumakay ka ng jeep. Sir, wala po kasi akong pamasahe. Pwes, hindi ko na problema yon. Alis na. Nasasayang lang ang oras ko sa'yo. Taboy niya sa kawawang binata. Umalis na nga si Joven nang hindi alam ang kanyang gagawin, kung saan siya kukuha ng kanyang pamasahe. Habang naglalakad siya papalabas ng building, ay nakita siya ni Narciso. Good morning, Joven. Bati nito sa kanya. Ay, ikaw po pala, Sir Narciso. Good morning din po. Teka, saan ka nga pala pupunta? Tanong ng lalaki sa kanya. Pupunta po ako sa apartment ni Sir Maynard. Sagot nito habang pinapakita ang susi ng apartment ng lalaki. Bilang patunay na doon nga ang punta niya. Ha? Ano naman ang gagawin mo doon? Takang tanong ni Narciso. Pinapakuha niya po kasi sa akin yung marurumi niyang damit. Dalhin ko daw po sa laundry shop. Ano? Hindi na parte ng trabaho mo yan ha. Pwede kang magreklamo sa HR niyan. Halika, sasamahan kita. Naku sir, wag na po. Baka pati po kayo ipatanggal ni Sir Maynard. Tutol ni Joven. Anong ipapatanggal? At sino naman siya para magtanggal ng mga empleyado? Halika na, pumasok na tayo sa loob. Pilit niyang hinila ang binata papasok ng building. Pero nagulat na lamang siya sa naging tugon nito sa kanya. Sir, baka po meron na lang po kayo diyang kaunting ekstrang pera. Baka po pwede niyo po akong pahiramin para naman po magawa ko na po yung inuutos ni Sir Maynard. Dahil doon, ay biglang lumuwag ang pagkakahawak ni Narciso sa kamay ni Joven. Sa kabila kasi ng kanyang sinabi, ay desidido pa rin itong sundin si Maynard. Kaya naman binigyan na lamang niya ito ng pamasahe at umalis na ang binata. Samantala, si Ana naman ay pinuntahan si Narciso upang ikwento ang ginawang power tripping ni Maynard kay Joven. Nalingid sa kanyang kaalaman, ay alam na rin pala ni Narciso. This has to be end, Sir Narciso. Baka siya ang mapili ng may-ari. Kawawa naman ang maliliit na mga empleyado ng kumpanya. Sabi ni Ana sa kanya. Yan nga rin ang iniisip ko Kaso paano natin gagawin yon? Lalabas na sinisiraan natin siya sa HR at pati na rin kay Sir Bernard. Dahil ayaw namang magsalita ng mga empleyadong pinapower tripping niya. Lalong-lalo na tong si Joven. Kanina nga ay awang-awa ako sa tao Iiling-iling na sabi ni Narciso. Lumipas ang mga araw, ay wala pa ring pagbabago ang ginagawa ni Maynard. Minsan pa nga, ay naaabutan ni Ana na tinatapunan nito ng kape si Joven dahil lang sa hindi ganoon kainit ang nabigay niyang kape. Binigyan niya na lamang ng pamalit damit itong si Joven. Buti na nga lang, at palaging merong ekstrang damit ang mga janitor sa pantry area na siya namang nagpahiram sa kanya nito. Ilang araw pa, ay nagpatawag na ng conference ang may-ari na si Sir Bernard. Naroon ang lahat ng entitled sa function room. Samantala, napakalaki naman ang ngiti ni Maynard ng mga oras na iyon dahil damang-dama niya sa kanyang sarili na ibibigay na sa kanya ang posisyon na matagal na niyang inaasam-asam. Mapanuring tingin na lamang ang ginawad sa kanya ni Narciso at Ana. Samantala, nawala ang ngiti sa labi ni Maynard nang makita si Joven sa loob ng kwarto. Teka, anong ginagawa mo dito? Wala akong naiutos sa'yo, kaya lumabas ka na. Hindi ka nababagay dito. Malakas ang boses na sabi ni Maynard kay Joven. Ako ang nag-imbita sa kanya dito. Natigilan at napalingon na lamang si Maynard nang marinig ang boses ni Sir Bernard. Pero sir, isa lang siyang sekretary. Wala siyang alam sa pasikot-sikot ng kumpanya. Paliwanag naman ni Maynard. Tumigil ka. Ikaw ang walang alam. Ako ang masusunod kung sino ang gusto kong papasukin sa conference na ito. Maliwanag ba? And Joven should be here. Motoridad na sabi ng matanda. Iyo, maupo ka. Nagbulong-bulungan naman ang lahat ng mga empleyado na naroon at nagtataka sa ginawa ng may-ari. Ngunit si Maynard ang mas pinaka-apektado sa lahat.
Maya-maya pa ay nagsalitang muli ang matandang may-ari. Ang napili kong maging kanang kamay ko ay walang iba kung hindi si Joben. Nagulat ang lahat sa tinura ng matanda. Lahat ay nagkaroon ng iba't ibang espekulasyon kung bakit si Joben ang napili nito. Ngunit ang tahasang nagpakita sa kanya ng pagkadismaya ay walang iba kung hindi itong si Maynard. Pero bakit po siya, Sir Bernard? Wala pong alam ang lalaking yan, kung hindi ang maglinis lamang po at magtimpla ng kape. Isa lamang po yung utusan, sabi ngayon ni Maynard sa matanda. Bakit hindi? Siya ang anak ko. Lalo namang nagulat ang mga naroon sa sinabi ng matandang may-ari. Ano? Anak niyo po si Joben? Paanong nangyari yun? Sa pagkakaalam po namin, ay wala po kayong anak. Dismayadong tanong muli ni Maynard. Ang tawag doon ay asset. Pinagpanggap ko siya bilang sekretarya ng aking kumpanya upang malaman ko kung ano ang totoong ugali ng bawat isa sa inyo at nakita ko kung sino ang may malasakit sa inyo at kung sino ang mapagsamantala. Maynard, sayang ka. Oo, magaling ka. Pero hindi lang galing ang kailangan sa kumpanya ko. Kung hindi puso at malasakit din sa ibang tao, lalo na sa mga empleyadong nasa mababang posisyon. At yun ang katangiang wala ka. Dahil dyan, demoted ka na dahil sa ginawa mo sa anak ko. Sabing iyon ni Sir Bernard. Nang mga sandaling iyon, ay para bang pinagbagsakan ng langit at lupa itong si Maynard. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tanggapin na lamang ang katotohanan. Dahil kung hindi niya tatanggapin ang trabaho bilang housekeeping staff, ay talaga namang mawawala na siya ng trabaho. Sila Ana at Narciso naman, at pati na rin ang iba pang mga empleyado na nakitaan ni Joben ng potensyal, ay narekomenda niya sa kanyang ama para sa mas mataas na posisyon. Hindi nagtagal ay naluklok na nga si Joben bilang COO ng kanilang kumpanya. At si Maynard naman ay tuluyan na lamang nag-resign dahil sa kahiyang natamo nito sa pagkakademote. Ang akala niya ay makakapasok siya sa ibang kumpanya at makakatanggap ng mataas na posisyon ng gaya ng trabaho niya dati. Pero iyon pala ang pagkakamali niya. Halos walang tumanggap sa kanya na kumpanya dahil napakapangit ng kanyang record sa Certificate of Employment na hawak niya ngayon. Kaya naman wala siyang nagawa kung hindi tanggapin na lamang ang mga mabababang posisyon na inaalok sa kanya ng iba't ibang kumpanya. Ang kwentong ito ay maaaring magsilbing aral sa bawat isa sa atin na hindi porket magaling ka at nasa posisyon ay may karapatan ka ng hamaki ng mga taong mas nakakababa sa iyo. Palaging tandaan na magkaroon ng respeto sa ating kapwa dahil hindi habang panahon ay palagi tayong nasa itaas.